Dagdag kaalaman po. Siguro kung napunta na kayo dito sa Tabuan Market sa Cebu, napansin nyo na siguro yung amoy, yung matapang na amoy ng danggit. Pero alam nyo ba, merong kwento sa likod ng lugar na ito at bakit tinawag na danggit at bakit kumakapit sa damit yung amoy ng danggit. Alamin natin. Yan kasi yung perfume dito sa Tabuan. Kahit ilang pa yan, kahit ilang araw, basta hindi mo siya sabunan ng yung bar, hindi talaga matatanggal. Pag naliligo lang, ta shampoo lang, hindi matatanggal. Ano dapat? Bar, ta shampoo. Yung sabon panglaba. Kasi napakataas talaga ng amoy ng danggit. Kahit anong laba mo pa, hindi talaga yan matanggal kasi yan nga, long lasting amoy. Noong panahon pa ng mga Kastila, ang Tabuan ang sentro ng bentahan ng mga tuyong isda sa Cebu. Dito nagtitipon ang mga mangingisda para magbenta ng danggit, pusit at daing. At heto pa, ang tawag nating danggit, ang English name niya ay rabbitfish. Bagamat ang salitang danggit ay hindi direktang hango sa English, kundi matagal nang ginagamit sa Visayas bilang katawagan sa pinatuyong rabbitfish, lalo na sa mga tabuan o palengke ng tuyong isda. Sa iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao, iba-iba rin ang tawag dito, gaya ng Samaral, Kitang, Taragbago at Tabago, depende sa lugar at dialect. Pero sa Cebu, ang danggit ang pinaka naging opisyal na tawag, lalo na kapag pinatuyo na ang isda. Isa ito sa pinakakilalang dried fish sa bansa at bahagi na ng Cebuano food culture mula pa noong panahon ng Kastila. At kung napapansin mo, sobrang kapit ng amoy ng danggit sa kamay at damit. Ang dahilan, may tinatawag na volatile compounds sa isda, lalo na pagtuyo na mas lumalakas sa init. Kaya po sa susunod na kayo'y mapapabili ng danggit, alam nyo na ang kwento at siyensya sa likod ng amoy at pangalan ng danggit. Cebu Pride yan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan.